morning po. Good morning po, Ted. Apo, good morning. Ma'am, nakapanayam namin taga-Butuan kaninang Toda and then ngayon po kami dinadagsa ng mga reports with pictures po ito ng ilang gas stations po, even the big three, na umaabot na po ng 100 Gs per liter ang diesel at higit 90 ang gasolina. Ano po ang inyong say doon, ma'am? Ngayon po yung increase, may mga ranges kasi yan, iba-iba. Pero kung i-submit lang nila sa e-gov para makita namin yung mga pictures at mapacheck namin sa police. Kasi depende kasi yan sa area kung ano yung presyo. So, kailangan lang ma-investiga muna bago natin kasuhan kung meron mang pagkakamali. Opo. Okay, so ma'am, nangangahulugan ho ba, ito pong inanunsyo nga na staggered na increase, no? Sa ngayon kasi sa Metro Manila, kayo ho mismo siguro nakikita ho ninyo, ang diesel, meron po nagno-90 na o may 87, depende, no? Pero dito ho ba sa inyong pakiusap na staggered, meron ho ba itong per region na komputasyon o hangganan yung mga oil companies? Paano po kaya? Hindi po. Wala pong ganyan eh. Actually, ang ano dyan is yung staggering. Parang ano yan tulong ng mga oil companies. So, kada oil company, merong sariling staggering plan. No? So, depende po sa brand. Hindi po depende sa area, depende sa brand na kinukuha nyo. Iba-iba po yung ano nila, yung plano. Okay. Ma'am, ito hong staggering na binabanggit nyo ay pakiusap lamang ng Estado sa mga oil companies pero hindi sila obligadong sumunod. Opo, yun po yun. Kasi yan yung nasa batas eh. Okay. So, ma'am, dito ho ngayon sa mga reports sa may mga umaabot na 100 Gs, hindi agad nangangahulugan na sila umaabuso na. Opo, kasi ang range kung naalala ko ng mga, di ba dati, ang pinakamataas na diesel last week, mga 91, di ba? So, ang maximum na range na nilagay namin, mga plus 24 eh. So, mga 115, pwede. Okay, so kung gayon po ma'am, sa mga pangyayaring ito, ano magiging papel ng pulis kung pulis ang tutulong ma'am? Paano po ang inyong ugnayan sa kanila? Opo, pag may report, humingi kami ng tulong sa police para puntahan nila, kunan ng pictures, or minsan kinakausap din ng may-ari. Marami din actually, marami pag pagsabihan, binabalik din yung presyo, So, nakakatulong talaga yung police kasi po, 14,000 ang gas stations natin, wala pang 1,000 yata yung employees ng DOE, kaya hindi talaga kaya logistically. So, talagang kailangan namin ng tulong po sa LGU at sa police po. Okay. Ma'am, yung po mga show cause order na inyong inilabas, sa balita po 55 ito, para po doon sa last week, na agad nag-umento, wala pa nga yung Martes ditong linggong ito. Yun ho ma'am, gaano katagal yon at kung sakali po ba, ano mga penalties po nung mga yon na agad nag-umento nang hindi pa nga po dapat mag-umento that weekend? Opo, meron po kasi mga iba talaga na sobra talaga yung pag-increase, Hindi na nga scheduled. Tapos, sobra. May iba, may nakita kami 50-40% above the recommended, So, ang sa DOE po, kung may prueba na may pagkakamali sila, ika-cancel namin yung lisensya nila na kinuha nila sa DOE. Tapos po, meron tayong mga batas po against profiteering. So, pwede silang kasuhan yan. So, iba-iba po, depende po sa sitwasyon. So, meron ding mga possible hoarding or manipulation ng presyo or profiteering nga. So, iba-iba po yan na batas ang mag-i-implement. Pero meron po possible na ikakasuhan po. Okay. Ma'am, yung pong provision ng Oil Deregulation Law sa poder ninyo at ng Estado to take over yung operasyon ng industriya, sa inyo hong palagay, ito ho ba ay pinag-aaralan na gamitin ng Estado? Hindi po na i-take over at gobyerno magpapatakbo ng mga negosyo. Hindi po namin po iniisip yan kasi hindi, dito siguro po more on regulation rather than take over. Hindi naman kasi
hindi naman expertise ng gobyerno magpatakbo ng gas station or oil company. So, baka hindi makakatulong sa bansa, ano? Pero I think if ever kung meron ng emergency powers based on all the regulation law, siguro yung pag-monitor lang at pag-regulate po ng mga players natin. Opo. Sa panahong ito, ma'am, yung DOE, DOJ Task Force po, hindi pa ho ninyo kinukonvene ito? Hindi pa po kasi iba po kasi nga implementation yan. Pero habang wala pa yan ang team na yan, meron naman kaming ginawang team with PNP, DILG, pati po DICT. So, multi-agency, hindi lang po kasi sa kaso lang. Ang kailangan talaga implementation at may bantay. No? Opo, okay. So, ma'am, ang importante ho din ngayon, meron tayong supply, no? Ito hong International Energy Agency, miyembro ho ba tayo dito? Kasi nagsasabi nga sila na sila po'y magpapakawala na po ng kanilang stock para makatulong sa mga bansa sa Asia. Opo, ibig sabihin yun, merong supply na parating ng ibang sources. Ano? So, magandang balita po yan. At I think ang tulong din yan, kumalma din yung industriya kasi international to, hindi to Pilipinas lang. So, kumalma din yung industriya para din may epekto sa availability ng supply at saka sa presyo din. Sana. Ang pinaka-importante talaga din na tama na itong gera na to kasi ang epekto sa atin malaki. No? Yes, ma'am. Yung nga po ang dasal natin lahat. Pero miyembro ho ba tayo nito? Kasi may binabagi sa report na ang makikinabang dito mga miyembro. I think hindi ko I have to check kung meron pa. Pero ang pagkakaintindi ko hindi naman ang availability lang pwede na sila magbenta. Yung mga, di ba may tinatago sila So may benta na nila yan sa buong mundo para ang 20% ng Middle East ay pwede nang matabunan ng kulang doon. So I think ang impact doon is not na magbebenta lang sila sa miyembro, ano? Magbebenta na sila. Okay. Kasi tinatago pa lang Okay. Opo. Sige. May mga kasi binabalance nila yung supply and demand. So itong mga malalaking companies or countries na meron pong reserba o meron silang source, nag-uusap-usap din yan para hindi rin affected yung market nila. So ito po, nagtitreten po ang ahensya na to na kung hindi niyo maayos yan, magpapakawala kami ng ilang galon or ilang barrels of oil po. So, opo. Sige. Ma'am, ito ho bang nangyari ngayon na pagpapa-full tank ng marami? Nagkaroon ho ba ng abnormality sa stockpile ng mga oil companies? Sa ngayon ho ba, ma'am, ano ho ang actual natin na reserve at yung pong paparating kung kailan man po yun, yung ba'y sigurado? Meron po mga parating na sigurado. At ang April po may cover naman siya, no? May supply tayo. Ang tanong mo kanina, Ted, anong epekto ng hoarding, no? Opo, yung pong kasi marami po talaga, 'di ba? Parang naging irregular. Marami po nagpakarga ng maramihan. So ito ho ba nagkaroon na ng effect sa ating stockpile ngayon, yung ating regular na reserve? Opo, ang laki ng epekto niyan kasi pag nag-hoarding lahat, maubusan yung gas station. Kailangan maghintay sila sa sunod na delivery, di ba? Nakalculate na nila yan nakaplano na yan So, ang perwisyo talaga dyan sa mga tricycle at jeepney drivers natin kasi sila kasi araw-araw sila nagpapagas kasi yun lang naman kaya nila everyday lang yun. Hindi sila nag-hoard, So, nasisira yung projections ng gas station, nasisira po yung projections ng mga oil companies kung kailan sila magde-deliver sa mga gas stations. At nasisira din yung calculations ng DOE. Kaya hoarding talaga hindi po maganda po yan hindi para sa bayan o para din sa kapwa Pilipino po. O nga po. So ma'am, sa ngayon po, kumusta ng ating actual stock? Hanggang kailan po ito lamang tatagal? Hanggang buwan po ng April, meron pa rin tayong stock. Kasi po, swerte lang natin at naka-order ng maaga yung mga oil companies natin at meron tayong available dito sa Pilipinas. So, na laking tulong po yun kasi
ang maganda diyan meron tayong panahon para maghanap ng mga replenishment po. So ginagawa na po yan ngayon ng mga oil companies tsaka ng DOE din. Opo, so hindi po tayo nakakakita po ng sa panahon na pipila ang mga motorista para magpakarga o kaya po talagang magkakaroon ng rationing ng gasolina. Walang ganon na sitwasyon. Wala pa po sa visibility namin na ganun yung mangyayari. Okay. At tinatrabaho talaga ng DOE. Tsaka lahat po na ahensya tumutulong sa DOE para hindi po mangyari yan. Kasi ang talagang problema na nakikita namin ngayon, hindi po yung pagkukulang ng supply, kundi yung presyo talaga hindi na makontrol. Opo, yes ma'am. Ma'am, excise tax, mukha pong ito ngay lulusot na and magkakaroon po ito ng BICAM and eventually po publication, but this will take a little time. Paano po kaya, kailan kaya sa inyong kokomperensya, pagtatansya, mararamdaman yung bawas excise tax? Ang excise tax po, ang ng diesel, 6 pesos. No? So, ang increase natin halos 50 na, Ted, no? Hindi ganun kalaki ang impact, no? Or yung bawas niya. Pero, pakonti-konti na bawas, nakakatulong din. Ang impact, ang impact ng excise tax po, mararamdaman po sa mga bagong dating natin, yung parating na mga oil natin. Kasi kailan ka ba nag-charge ng excise? Pag nag-import ka, ano? So hindi kaagad-agad. Ibig sabihin, hindi kaagad-agad mafe-feel ng mga tao kasi yung mga ngayong kinukonsumo natin, nabayaran na yung excise tax yan. Opo. So we don't see this even in April. April pwede na po kasi may mga deliveries naman tayo sa April. Okay, sige. So ma'am, salamat sa inyo pong panahon at kami po'y muling tatawag ma'am dito po sa mga report ng ating kababayan kasi nga ang iba hindi naiintindihan yung sitwasyon. Kaya ang iba nga po nagreklamo kaagad na umaabot nga ng higit 100. May pahabol ng tanong si Chacha. Go, Yes, Cha. Sek, kanina natanong po ni Manong Ted yung tungkol po sa role ng kapulisan dito. So yung mga nagsusumbong po sa atin ngayon kasi napakadami po nila. Halimbawa, meron po dito sa Kidapawan, umaabot na ng 105 pesos po ang presyo ng per liter ng diesel. Even dito po sa Metro Manila, can they go straight sa PNP, sa mga pulis para isumbong po ito, para puntahan agad at mapagsabihan yun pong mga nagsasamantala na gasoline stations? Opo, pwede po. Pero kunan din nila ng pictures, no? Para may pruweba, no? Meron po sila mga litrato na ipinapadala. Actually, ngayon po, meron po sa Facebook post, inilagay ko po doon. Marami pong mga nagpapadala ng litrato doon. Tinag ko po ang Department of Energy. Kung mamarapatin nyo lang po, ma'am, baka pwedeng maipacheck po natin. Yung iba't ibang lugar, kakaunti na lang po ang less than 100 per liter ng diesel. Yung presyo po ngayon. Okay. Ganun talaga yung presyo Pero pag may nag-abuso, i-check po namin. Pero para makatulong po sa inyo, no? Papacheck ko po yan sa DOE. Pero yung isa po, maganda rin na i-report nila sa IGO para hindi rin mapuno yung Facebook ninyo ng mga pictures. Sa IGO po, meron din paraan po mag-reporting at pwede nyo i-upload yung mga pictures po. Okay, sige po. Ma'am, salamat sa panahon kahit na po kayo busy, kayo po tumugon sa aming tawag. Thank you po, ma'am. Thank you po. Good morning po. Salamat na marami. Secretary Sharon Garin ng DOE. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at